Nagkamali ako ng sinakyang taxi. Hindi ko alam na hindi na pala ako makakauwi. Sabi nga nila, may mga pagkakamaling nagiging kwento na lang. Pero meron ding isang maling desisyon na pwedeng magbago ng buong buhay mo. Magandang araw at maligayang pagdating sa Ink and Secrets. Ako po si Miss Regine at ngayon ay ibabahagi kong isang kwentong nagpapatunay na minsan sapat ng isang maling sakay para mailagay sa panganib ang lahat. Simulan na po natin. Hi Miss Regine, itago niyo na lang po ako sa pangalang Angela. Hanggang ngayon hindi pa rin po ako sumasakay ng taxi nang hindi mo na kinukunan ng litrato ang plate number. Dahil minsan na akong nagkamali at munti ko nang hindi makita ang pamilya ko. Friday po yun. Bandang 11:00 na ng gabi nang matapos ang overtime namin. Pagod na pagod ako. Halos lahat ng kasamahan ko'y nakauwi na. Ako na lang ang natira sa labas ng opisina. Umuulan pa. Nag-book ako ng ride sa app. Pero makalipas ang 10 minuto, wala pa ring driver. Kaya nang may humintong puting taxi sa harapan ko, hindi na ako nagdalawang isip. Miss, saan po? Binanggit ko ang address ko. Tumango ang driver. Sumakay agad ako. Hindi ko napansin na wala pala siyang metro at wala ring ID na nakasabit sa dashboard. Mga 5 minuto kaming tahimik hanggang sa napansin kong hindi pamilyar ang dinadaanan namin. Kuya, parang hindi po to ang daan. Ngumiti lang siya sa rearview mirror. May shortcut po tayo, ma'am. Tumango ako, pero habang tumatagal, mas lalo kaming napapalayo sa syudad. Unti-unti nang nawawalang mga ilaw at napapalitan ng madidilim na kalsada. Muli akong nagsalita. Kuya, sigurado po ba kayo rito? Hindi siya sumagot. Sa halip, may narinig akong mahinang click. Parang may nilak. Sinubukan kong buksan ang pinto. Hindi ko maitulak. Naka-child lock. Nanlamig ang buong katawan ko. Kuya, bakit po nakalock ang pinto? Dahan-dahan siyang tumingin sa rearview mirror at sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Bigla akong napahigpit sa hawak ko sa bag. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pilit kong hinilang ang door handle, pero ayaw pa rin bumukas. Kuya, pakiusap, huminto na lang po tayo. Tahimik lang siya, parang wala siyang narinig. Mas lalo niyang binilisan ang takbo ng sasakyan. Napatingin ako sa cellphone ko. No signal. Parang lalo akong kinabahan. Napaluha na ako. Kuya, may pamilya akong naghihintay sa bahay. Please. Wala pa rin siyang reaksyon. Sa halip, dahan-dahan niyang ipinasok ang isang kamay sa compartment sa tabi ng driver's seat. May nilabas siyang itim na face mask. At walang pagmamadali, isinuot niya yun. Mas lalo akong natakot. Kuya, bakit po kayo nagsusuot ng mask? Hindi siya sumagot. Bigla na lamang niyang pinindot ang isang maliit na button sa dashboard. Sa una, akala ko air freshener lang. Pero ilang segundo lang, may manipis na puting usok na nagsimulang lumabas sa air vents ng sasakyan. Nakapakunot noo ako. Ano yan? Hindi ko agad naramdaman. Hanggang sa may kakaibang amoy akong nalanghap. Matamis pero nakakasuya. Napahawak ako sa ilong ko. Kuya, ano po yan? Sinubukan kong pigilan ang paghinga. Hinubad ko ang manipis kong cardigan at tinakip sa ilong at bibig ko. Pero habang tumatagal, parang umiikot ng paningin ko. Lumalabong mga ilaw sa labas. Nanghihinang mga kamay ko. Hindi ko na maitaas ng maayos ang cellphone ko. Pinilit kong hampasin ang salamin. Tulong! May tao ba? Pero wala. Madilim ang paligid. Wala ni isang sasakyang kasunod namin. Napansin kong nakatingin siya sa rearview mirror. Kahit nakasuot ng mask, kitang-kita kong mga mata niyang nakamasid sa akin.
Parang hinihintay lang niya ang mangyari. Sinubukan kong buksan muli ang pinto pero wala pa rin. Unti-unti nang bumibigat ang mga talukap ng mata ko. Humina ang pandinig ko at ang huli kong naalala ay ang marahang boses ng lalaki. Pasensya ka na. Maling tao ang nasakyan mo. Pagkatapos noon, tuluyan ang nagdilim ang lahat. Nang muli akong magmulat ng mga mata, hindi na ako nasa loob ng taxi. At ang unang bahagay na napansin ko ay ang malamig na bakal na nakapulupot sa isa kong pulsuhan. Nakaposas ako. Nanlaki ang mga mata ko. Nasaan ako? Mabagal kong inilibot ang tingin ko. Lumang warehouse yun, may amoy ng kalawang, may mga kahon, at sa di kalayuan, may ilang armadong lalaki. Tahimik akong napaupo, pero agad akong napahinto nang marinig ko ang malakas na sigaw mula sa kabilang silid. Anong ginawa ninyo? Napapitlag ako. Isang lalaki ang lumabas, nakaitim na suit, halatang siyang amo. Galit na galit ang kaning muka. May isa siyang tauhang nakaluhod sa kaning harapan. Boss, hindi po namin sinasadya. Biglang sinampal ng amo ang tauhan niya. Hindi sinasadya. 3 buwan nating plinano to. At maling babaeng dilalan nyo. Napahigpit ang hawak ko sa posas. May isa pang tauhan ang lumapit. Boss, magkahawig kasi sila eh. Pareho ng buhok, pareho ng height, pareho pa ng suot kagabi. Lalong nagdilim ang mukha ng amo. Mga inutil! Alam niyo ba kung magkanong ibinayad para sa babaeng yun? Natahimik ang lahat. Walang nangahas magsalita. Bigla niyang itinurong direksyon ko. At ngayon, anong gagawin natin dyan? Lumingon ang lahat sa akin. Parang sabay-sabay na tumigil ang paghinga ko. Boss, patay na lang po natin. Hindi pwedeng may testigo. Nanlamig ang buong katawan ko. Pakiramdam ko ay lalabas ang puso ko sa sobrang kaba. Pero bago pa makapagsalita ang amo, may isa pa sa mga tauhan ang sumingit. Boss, hintayin na muna natin. Baka pwede pa rin siyang magamit. Napatingin ang amo sa akin. Dahan-dahan siyang lumapit at huminto sa harapan ko. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Pagkatapos, napabuntong hininga. Hindi siya ito. Tingnan niyo ang leeg. Ang target natin, may birthmark. Tingnan niyo to. Wala. Natahimik ang buong warehouse. Bigla niyang hinawakan ang baba ko. Ay, nakakainis. Muntik nang masira ang buong operasyon dahil sa katangahan ninyo. Pagkatapos ay malamig siyang ngumiti. Pero hindi rin natin siya pwedeng pakawalan. Alam niya ng mukha natin. Tumigil ang mundo ko. Hindi na ako nagkamali ng narinig. Hindi nila ako pwedeng buhayin at palabasin. Habang nag-uusap sila, tahimik kong pinakaramdaman ang poses sa kamay ko. At doon ko napansin, may malit na bagay na nakasingit sa manggas ng jacket ko. Isang manipis na metal hairpin. Hindi nila yun napansin nang halughigin nila ang damit ko. Mahigpit ko tong hinawakan. Nang abalang amo sa pagsigaw sa mga tauhan niya, isa lang ang nasa isip ko. Kailangan kong makawala bago nila tuluyang magdesisyong patahimikin ako habang buhay. Dahan-dahan kong inilapit ang hairpin sa posas. Pinipilit kong huwag gumawa ng ingay. Bahagya ko nang naipasok ang dulo nito sa butas ng lock. Ay, kaya mo to, Angela. Konti na lang. Pero bago ko pa maikot ang hairpin, may malamig na kamay ang biglang humawak sa buhok ko. Akala mo hindi kita nakikita, ha? Nanlaki ang mga mata ko. Mabilis na akong hinila palayo sa upuan. Aray! Bago pa ako makabawi, isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ko. Napahiga ako sa sementadong sahig. Ramdam ko ang alit ng dugo sa labi ko. Di ka pala marunong sumunod, ha? Siraulo ka pala. Mabilis siyang lumapit sa amo. Boss, lilinlangin tayo nito eh. Sinusubukan niyang tanggalin ng posas. Unti-unting lumingon ang lahat sa akin, kasama ang amo. Tahimik siyang naglakad papalapit. Bawat hakbang niya, parang mas lalong bumibigat ang dibdib ko.
Huminto siya sa harapan ko, tinitigan ng hairpin pagkatapos ay tumingin sa akin. Hindi ka rin pala ganun kinosente. Hindi po. Hindi po. Pakiusap. Wala po akong sasabihin. Lubayan niyo lang po ako. Hindi ko po kayo kilala. Hindi ko rin po alam ang mga mukha ninyo. Pakawalan niyo lang po ako. Maglalaho po ako. Lilipat po ako ng probinsya. Hindi ako magsusumbong. Hindi ako pupunta ng polis. Hindi ko po sisirain ang buhay ninyo. Tuluyan na akong napaluhod sa harap nila. Humahagulhol akong nagsalita. May nanay po akong naghihintay sa akin. Mapamilya akong nag-aalala. Please maawa po kayo. Susumpa akong hindi ko po kayo ilalaglag. Natahimik ang buong warehouse. Walang nagsasalita. Ang amo nakatitig lamang sa akin. Parang pinag-iisipan ng bawat salitang sinabi ko. Makalipas ang lang segundo, bigla siyang ngumiti. Isang ngiting hindi ko maintindihan. Tama ka. Mas gusto kong naniniwala ang tao na may awa pa rin kami. Unti-unti akong nakahinga. Akala ko pakakawalan na nila ako. Pero kasunod ang sinabi niya, ang tuluyang nagpanginig ng buong katawan ko. Buksan ang bosas. Boss? Buksan. Mabilis silang tinanggal ang poses ko. Napaiyak ako sa sobrang pag-asa. Paulit-ulit akong nagpapasalamat. Salamat po. Maraming salamat po. Tatayo na sana ako nang muli siyang nagsalita. Bigyan niyo siya ng 10 minutong tumakbo. Boss, kapag nakalayo siya, saka natin siya habulin. Mas masayang pangangaso kapag tumatakbo ang biktima. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. 10 minuto? Hindi ko alam kung seryoso ba siya o pinaglalaroan lamang nila ako. Humakbang siya palapit sa akin at ngumiti. Kapag nakalabas ka sa gate, magsisimula ang oras mo. Tumakbo ka. Kapag hindi ka namin naabutan, malaya ka. Napaluha ako. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba siya, pero wala akong ibang pagpipilian. Tumango ako. Isa sa mga tauhan ang nagbukas ng malaking bakal na gate. Sa labas, makapal na damo, may kagubatan, at sa malayo, may makitid na kalsada. Handa ka na? Tanong ng amo. Hindi ako sumagot. Huminga lang ako ng malalim. Pagkatapos, narinig ko ang malakas niyang boses. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, takbo! Hindi na ako lumingon. Buong lakas akong tumakbo palabas ng warehouse. Parang sasabog ang kaba ko sa kaba. Narinig ko pa ang tawanan nila sa likod. Parang sigurado silang mahuhuli rin nila ako. Pero may isang bagay silang hindi alam. Nung elementary ako, track and field athlete ako hanggang high school. Ako ang palaging representative ng paaralan sa 400 and 800 meters. Hindi man ako naging profesional, hindi ko nakalimutan kung paano tumakbo. At sa pagkakataong yun, hindi medalya ang premyo, kundi buhay ko. Lumusong ako sa matataas na damo, tumalon sa maliliit na kanal. Hindi ko na nararamdaman ang magasgas sa paa ko. Hindi ko na iniindang hingal, basta tumatakbo lang ako. Pagkaraan ng ilang minuto, narinig kong isang putok. Napasinghap ako. Hindi ko alam kung warning shot ba yon o may tinamaan na. Mas lalo kong binilisan ng takbo hanggang sa narinig ko ang mga sigaw. Naroon siya! Habulin ninyo! Huwag niyong pabayaang makatakas! Napalingon ako sandali. 4 na lalaking mabilis din tumatakbo. At habang papalapit sila, may isa sa kanila ang naglabas ng baril. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi na ito laro. Hindi nito simpleng habulan. Kapag naabutan nila ako, hindi na ako makakauwi ng buhay. Huwag kang hihinto. Kahit mangalay ka, kahit bumigyan katawan mo, tumakbo ka lang, Angela. Sa di kalayuan, may narinig akong mahinang ugong ng masasakyan. Kalsada! Oh, may kalsada!
Nabuhayan ako at baka may pag-asa pa akong mailigtas. Hindi ko na nararamdaman ang sakit ng mga paa ko. Isa lang ang nasa isip ko, ang mabuhay. Habang papalapit ako sa kalsada, mas lalo kong naririnig ang mga sigaw nila. Bilisan ninyo! Nasa unahan lang yun. Hindi na ako lumingon. Pag-akyat ko sa gilid ng highway, halos mawala na ako ng lakas. Humihingal ako, nanlalabo ang paningin ko. At doon ko nakitang isang malaking truck na paparating. Wala na akong ibang naisip. Lumabas ako sa gitna ng kalsada. Iwinigay-way ang dalawang kamay ko. Kuya, tulong po please. Malakas ang busina ng truck. Muntik niya na nga ako mabangga. Miss, ano bang ginagawa mo? Hindi ko na napigilan ang pag-iyak. Please kuya, may humahabol po sa akin. Iligtas niyo po ako. Napalingon ang driver sa likuran ko at nakita rin niya ang 4 na lalaking palabas ng damuhan. Hindi na siya nagdalawang isip. Sakay! Agad na akong hinila papasok sa truck. Pagkasara ng pinto, mabilis niyang inapakan ng silinyador. Paglingon ko sa side mirror, nakita kong huminto ang 4 na lalaki sa gilid ng kalsada. Hindi na nila kami naabutan. Unti-unti silang lumiit hanggang sa tuluyan na nga silang nawala sa paningin ko. Doon lang ako tuluyang bumagsak sa upuan. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Humagulgol ako, hindi dahil sa sakit, kundi dahil buhay pa ako. Tinulungan ako ng truck driver na makarating sa pinakamalapit na police station. Kinuwento ko ang lahat. Pero dahil hindi ko alam ang eksaktong lokasyon ng warehouse at wala na rin sa akin ang cellphone at bag ko, napakahirap patunayan ang nangyari. Doon ko lang naalala, naiwan pala ang bag ko sa loob ng taxi kasama ang wallet ko, mga ID at lahat ng dokumentong may pangalan at address ko. Nanlamig ang buong katawan. Ibig sabihin, alam na nila kung sino ako at alam na rin nila kung saan ako nakatira. Hindi na ako makapakali. Bawat tunog ng motor sa labas ng bahay namin, akala ko sila na. Bawat unknown number na tumatawag, hindi ko sinasagot. Bawat lalaking nakatitig sa akin sa kalsada, pakiramdam ko, isa yun sa kanila. Hindi na ako nakakatulog ng maayos. Kapag nakapikit ako, nakikita ko pa rin ang mukha ng lalaking nagsabing mas masaya ang pangangaso kapag tumatakbo ang biktima. Lumipas ang ilang araw, nagdesisyon akong umalis ng Manila. Hindi ko na sinabi sa kahit sino ang pupuntahan ko, maging ang mga kaibigan ko. Hindi alam kung saan ako nagtungo. Umuwi ako sa probinsya, sa lugar na halos walang nakakakilala sa akin. Nagpalit ako ng numero. Isinara ko lahat ng social media accounts ko at nagsimula ulit. Nang tahimik, simple, at malayo sa ingay ng syudad na buhay. Hanggang ngayon, tuwing sasakay ako ng taxi o anumang sasakyan, kinukunan ko muna ng litrato ang plaka. Ipinapadala ko sa pamilya ko at sinisigurado kong may nakakaalam kung nasan ako. Dahil minsan, isang maling sakay lang ang muntik ko nang maging huling biyahe. Hindi lahat ng panganib ay may babala. Minsan nagsisimula to sa isang desisyong ginawa natin sa pagmamadali o pagod. Hindi ito tungkol sa pagiging mapaghinala sa lahat ng tao, kundi sa pagiging maingat sa mga sitwasyong maaaring ilagay tayo sa alanganin. Ang ilang segundo ng pag-iingat ay maaaring makapagligtas ng buong buhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Ink and Secrets at i-click ang notification bell para hindi ninyo miss ang ating mga susunod na kwento ng misteryo, thriller at mga kwentong maaaring mangyari sa totoong buhay. Muli, ako po si Miss Regine at ito ang Ink and Secrets.